Eto nga yung balita tungkol kay Cassandra Ong. Dun sa may mga ano, may mga type kay Cassandra Ong. Ay, sorry kayo. Jowa niya si Wesley Go. Tulad nitong balita na 'to. Ayan, yan. Yan. So, nagkakalaglagan na mga kotsero. Nagkakalaglagan na. Oo. Nagkakalaglagan na ng mga ganap. Ano ngayon ang sinabi ni Cassandra Ong? Hindi naman daw niya business partner si Alice Go. Ayun na nga ba sinasabi. Yun na nga ba sinasabi natin eh. Oo, palusutan na eh. Palusutan na yan, guys. Isa-isa na yan. Isa-isa na sila magpapalusot. Oo. Ong said she only knew Go through her boyfriend Wesley, who is the former mayor's brother. Ayun na nga ba sinasabi natin. Pasalamat sa ating mga kaibigan sa Sendwave. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Gumawa po kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo. Pwede na kayo magpadala sa GCash, sa Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code sa inyong pong unang padala, ay meron kayong makukuhang $20 free credit. Galing po, ito pala. Ayan, galing po yan sa Sendwave. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Actually, mga kotsero, wala naman masyadong issue doon sa pagiging jowa niya kay Wesley. Bahala siya sa buhay na, personal na yan. Pero mga kotsero, ang nakakatawa dito kay Cassandra Ong, patuloy niyang dinideny na may partnership siya with Lucky South 99. At mga kotsero, that is, if I'm not mistaken, a lie. Kasinungalingan yun, mga kotsero. Napakalaking kasinungalingan nun. Panoorin natin itong balita na to. Ay, di pala balita, yung parte ng hearing kahapon. Kung saan niya sinabi na wala raw siyang business partnership with Alice Go. Ito po kay Miss Cassie Ong. Paano po kayo nakalabas ng Pilipinas? Sa Manila po, airport. Sa airport. Hindi nyo kasabay si Alice, si Sheila Go. Hindi po. Saan kayo nakita? Sa Malaysia po. Sa Malaysia na. Malaysia. Oo. Yes po. Truly Asia. Okay. Napunta kayo sa Bali, Indonesia? Maybe hindi po ako. Opo. Napunta ho kayo sa Bali, Indonesia ni Sheila Go? Hindi ho? Batam, Alice? Indonesia. Batak, Indonesia. Batam, yes. Batam, Indonesia. Napunta kayo ng Singapore. Opo. Sinong kasama niyo sa Singapore? Si Wesley Go, Alice Go, and Sheila Go. Paano niyo po nakilala ang mga Go? Boyfriend ko po si Wesley Go. Ayun. Boyfriend niyo si Wesley Go. Yes Oo. po. Therefore, malapit ka kay Alice Go. Hindi po. Hindi ka malapit, pero kilala mo siya. Kakilala, syempre. Kilala mo siya. Sister po siya ni Wesley Go. At business partner mo sa Alice Go. No. Hindi. Pero pareho kayong na mayroong Pogo Hub, di ba? Hindi po. Wala kang Pogo Hub. Yung business po namin Yan is na. nag-rent lang para sa mga Ano po yung business niyo? building, real estate lang po. Real estate lang. Yes po. So hindi I'm Pogo. not related to any Pogo po. Hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice Go. Kakilala po. Kilala. Hindi. Kasama mo siya, di ba? Yes po, dahil kay Wesley Go. Mo Singapore, di ba? Sorry? Kanino kayo nagkipagkita sa Singapore? Kay Chiang Mai? Chiang Mai, yung kanina, Chiang Mai. yung sinasabi si Chiang Mai na Bakit Singaporean? Nakita ba kayo? Bakit Chun-Li? Nagpatulong po ako sa Batam, Indonesia kay Zhang Jie. Zhang Jie. Yun po yata yung binabangkit kanina ni Congressman Gutierrez, di ba? Yes Yung po. Yun, oo. Nagpatulong ka at kayo ay
Ang nag-arrange ng hotel ninyo sa Singapore, si Shanghai. Ay, pwede ko po i-explain? Sige po, Okay explain lang to po. me. Si John Jay, humingi lang po ako ng tulong during nung pumunta si Wesley Go sa Indonesia po. Dahil po, he's not familiar with the place po. So, syempre, nag-alala din po ako. So, nagpatulong po ako sa dati kay John Jay po. Kasi mas familiar siya doon sa place na yun. Okay. Si Sheila Goo ay nabanggit sa Senado na sumakay ng bangka, di ba? Ayun yung pagkasabi na po, Yung pero... pagkasabi, di ba? Oo. Uy. Hindi ka naniniwala ron? Hindi, wala po ako. Hindi Walang ko umamin, ah. na-deduce eh. So, hindi mo pinapaniwalaan na si... Wala po akong sinasabing hindi ko po pinapaniwalaan. Okay. So, ano... Pero hindi ko po alam. hindi mo alam. Yes po. Okay. Kasi, So, can I explain? Yes. Go ahead. During, I think, July po, July po, nag-message lang si Wesley Go na pupunta siya sa Malaysia. At that time, pinuntahan po namin siya. Okay. So, doon na lang kayo nagkita sa Tapos? Batam, Indonesia. No, Malaysia po. Sa Malaysia kayo nagkita. Yes po. Then, magkasama kayo, nagpunta kayo sa Batam, Indonesia. Nauna po si Wesley Go. Okay. Pagkatapos niyan, nagpunta kayo ng Singapore. Hindi po. Ano po yun? Malaysia. From Philippines, From Malaysia. Malaysia, not Philippine po. Mula meron sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas, di ba? Sumakay ka ng aeroplano mula sa Pilipinas, correct? Papunta ng- Yes po. Napunta ka ng Malaysia. Hindi po. Sa other place po ako pumunta. Can I not disclose the place po? Uy. Saan kayo nagkita Sa Malaysia po. ni Sheila? May secret? Can I not disclose the place? Bakit? Ba't kaya? Nakaka-curious tuloy, no? Saan kaya siya nagpunta? Baka sa China. Diba? Baka China muna. O kaya, Davao City. From Manila to Davao City and then papuntang Malaysia. Ganon. Oo. Hindi kaya sa Davao City, kaya ayaw sabihin. Oo, kasi baka mamaya, sabi nga niya, ayaw daw niya maipit sa mga nag-uumpugang bato. Di ba yun ang sinabi niya kahapon? Grabe naman. Sabihin mo na lang. Okay lang naman yun. Sa amin, okay lang. Ewan ko lang kay Digong. Sheila, sa Malaysia. Sa Malaysia po with the Go siblings. Kasama si Wesley. Yes po. Kasi si Wesley po ang nag-message sa akin. Tapos nagpunta kayo sa Indonesia. Nagpunta po kami from Malaysia. Pumunta po kami sa Singapore. Singapore. Ang bilis nag-move on ni ni Congressman Benny Abante. No? Sana tinutukan niya 'yon. Sana sinama niya sa paggisa 'yon. Kasi syempre gusto mo i-track yung movements ni Cassandra Ong. Siya na din mismo nagsabi na it is something that she doesn't want to disclose. Then why? Why not? I mean, it's just a location. 'Di ba? Kung wala namang masama kung kung bibisita ka ng Davao City, 'di ba? Wala namang problema. Kung Davao City siya nagpunta. Pero again, ayaw nga niya i-disclose. So, hindi natin malalaman. So, ayun, mga kotsero. No? Hindi natin malalaman. Sana sinabi na Sana sinabi na lang, no? Kasi parang wala lang. Para masaya. Para masaya. Alam natin na, di ba? Para content din 'yon. Sana medyo tinutukan din ni Congressman Benny Abante yung undisclosed location na yan. Yes po. Kasama si Alice Go. Opo. Okay. Nung napunta kayo sa Singapore, ano ba yon? Yung ba ay pleasure o business? Hindi niyo pinag-usapan? Travel lang po. Hindi niyo pleasure. pinag-usapan ng negosyo sa Singapore? Holiday. Wala po kami Alice Go? negosyo. Wala. Wala po Yeah. akong negosyo or
yung side ko with the Oh, Go family. pero kasama ka sa mga korporasyon tulad ng Willwin, di ba? Yes po, pero hindi po kasama si Alice Go doon. Negosyo yun, di ba? Opo. Oh, yung real estate na yan, yun ang pinaglagyan ng Lucky South 99, correct? Yes po. So alam mo ang ibig sabihin nun, yung Lucky South 99 Pogo yun, di ba? Si Lucky South 99, pinarenta nilang po sa sublease po. So hindi ka kasama sa Lucky South 99 na incorporator o sanayin mo kanina, consultant ka, correct? Yes po. Okay. O therefore, nasa Pogo business ka rin sapat consultant ka ng Lucky South Rental 99. business po, not Ano Pogo yun? business. Okay. Ngayon you're arguing semantics to si Cassandra Ong. She's arguing semantics. Hindi porke your business is rental. Sabihin natin, no? Rental talaga yung business ni Cassandra Ong. Samantha Ong. Ni Cassandra Ong. Let's say rental business naman talaga. Walang problema doon, rental business. Pero, obviously, nasa industriya siya ng Pogo. Kasi wala naman siya ibang kliyente. Wala naman siya ibang kliyente. Si Lucky South 99 lang. So, definitely, nandun siya sa industriya ng Pogo. Hindi ito katulad ng mga ibang Pogo na nasa loob ng mga mall, nasa loob ng kung saan-saan. Kasi yung mga malls, mga kotsero, meron silang iba pang kinikater, hindi lang si Pogo. Ito, si Cassandra Ong, nagpaupa sila ng mga buildings, if I'm not mistaken. Nagpaupa sila ng mga buildings kay Lucky South 99, which is a Pogo. So, nasa industriya siya ng mga Pogo. Ganun naman kasimple yun eh. Pero syempre, intindihin na natin si Cassandra Ong, gusto niya ilusot ang sarili niya. Ganun lang talaga yun. Intindihin na lang natin siya. Yes po. Alin yun? Rental business po, not Pogo business. Real estate po. Pero alam mo na yung rental na yan, Pogo ang nagre-rent yan. Yes po, O, di legal kasama- Pogo. Di kasama ka din doon. Legal di ba? nung umpisa. O, ito. Ano ang passport mo aside from Philippine passport? Wala na po. Philippine passport lang. Oo. Tama po. Sasasayin mo sa akin na hindi ka kasama sa Lucky South 99 pero alam mo na na-raid ang Lucky South 99, correct? Opo, kasi sa amin po yung building and sa Wordwin po. Yung building. Yung lot, as of now, nakapending pa po sa court, kung hindi po ako nagkakamali. Yung building is sa Wordwin po, hindi po siya Lucky South. Yung building, yung place of business ng Whirlwind sa Thai Court, Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga, correct? Tama po. Doon din ang address ng Lucky South 99, correct? Tama po, kasi doon, can I explain po? Go ahead, go ahead. Salamat po. Dahil nga po, si Wordwin, pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South, pinarentahan lang sa mga Pogo Kasama company. ka sa incorporator ng Whirlwind, correct? Yes po. Wait. Alam mo na Wait. So, grabe, may 3 layers ka dito ah. So, si Lucky South 99, apparently, hindi ho siya Pogo. So, si Whirlwind, nagpaupa kay Lucky South 99. Si Lucky South 99, nagpaupa dun sa mga actual Pogo operators. Grabe naman. Dahil 3 layers agad. 3 layers agad? Grabe naman. Parang may mali doon ha. Di ba? Ang weird eh. Ang weird ng setup niya. Merong Whirlwind na siya yung may-ari ng property, quote-unquote. Sabihin natin siya yung may-ari. Siya yung nagpapaupa eh. Siya yung may-ari ng property. Tapos, above, nagpaupa siya kay Lucky South 99. No, di si Lucky South 99, ang iniisip natin, siya na yung Pogo, si Lucky South 99. Apparently, hindi pa pala. Meron pa palang ibang Pogo. So, meron pa. Meron pa siyang pinapaupahan ng mga Pogo. Ha? So, nagpapasablet si Lucky South 99? That's a weird business. That's a weird business, framework. So, 3. Akala natin, si Lucky South 99, siya na yung Pogo.
But apparently, hindi pa pala siya si Pogo. Ang si Pogo, probably, yung minimension nung nakaraan, si Dragon something. Dragon Systems, etc. etc. Baka siya si Pogo. So, 3 kumpanya pala ang pinag-uusapan dito. That's weird. That's weird. So bakit ang umaasikaso ng Pogo license is si Lucky South 99? May mali. May mali. Obvious. Very, very obvious. Dragon Wealth. Dragon Wealth. May mali. May mali pa rin. Kahit Dragon Wealth ang pangalan niya. May mali. Kasi mga kotsero, it doesn't make sense. Ang business ni Whirlwind ay magpapaupa. Magpapaupa ng building. Ang kliyente nila, si Lucky South 99. Si Lucky South 99, ang business niya, nagpapaupa naman siya sa mga Pogo. May dummy dito. May dummy dyan. Isa. Most probably, mga kotsero, ang dummy dito, si Whirlwind. Bakit si Whirlwind ang dummy? Kasi, siya yung in-incorporate after mabuo si Lucky South 99. Yun. Siya yung binuo pagkatapos ni Lucky South 99. So parang siya yung magiging front. Itatago si Lucky South, ang front niya si Whirlwind. Siya yung front. Grabe. Parang ganito yung yung scam ni pangalan niya, yung scam ni Andres Bautista para makapag-money laundering siya papuntang States. Naalala niyo yung nung vinlog natin yan. Ganun, halos gantong-ganto yung yung kwento. Ang weird kasi, si Lucky South 99 ang humihingi ng Pogo license. Bakit siya? Excuse me. Kasi pag nag-grant si Lucky South 99 ng Pogo license, sino ang mabibigyan ng lisensya? Si Lucky South 99, hindi yung Pogo sa labas. So, it means si Lucky South 99 ang nagkakanlong sa mga illegal Pogos. So, ganito ngayon. Now it's starting to make sense. Si Whirlwind is a separate entity created as a front doon sa property ng tawag dito ng Alice Go. Most probably ganyan na nangyari diyan. Para mailayo yung pangalan ni Alice Go at makatakbo siya bilang mayor ng Bamban Tarlac, binuo nila si Whirlwind. 'Di ba? But essentially, ang may hawak diyan ay yung jowa ni Wesley Go. Si Cassandra Ong. So, yun. Ngayon, para mailayo si Alice Go sa negosyo ng Pogos, si Whirlwind ang parang dummy niya. Yun. Para makatakbo rin siyang mayor. Ngayon, itong si Whirlwind, siya ay nakikipagnegosyo kay Lucky South 99. Si Lucky South 99 naman ang humaharap sa mga Pogo. Siya yung nagpapasok ng Pogo, si Lucky South 99. Ngayon, siguro, ito yung naiisip ko let's say, kung ako yung negosyante, kung ako yung si Lucky South 99, kukunin ko itong mga Pogo na to, i-claim ko na akin sila. Pero iba-iba silang Pogo. Iba't ibang kumpanya na Pogo. Pero i-claim ko na akin silang lahat. And then, ipapaupa ko sa kanila yung lisensya ko. Ipapaupa ko sa kanila yung lisensya ko. Diba? Bayaran mo ako. Dito ka sa building ng Whirlwind. Bayaran mo ako ng something na fee to use my name and license. Yon. Ganun siya. Ganun siya. Para nga naman pag humarap sila sa PAGCOR, papakita lang nila yung permit ni Lucky South 99. That's it.
parang subsidiary. It's technically not a subsidiary. Technically. Technically, hindi siya subsidiary. Um, Actually, this is a scheme eh. Parang scheme to eh. Parang scheme. No. Hindi rin siya sublet eh. Kasi kapag sublet, ibig sabihin, umuupa ka ng property para ipaupa mo sa iba. No, hindi. Hindi siya ganon. Kasi napatunayan din sa hearing na to na yung negosyo ni Whirlwind at ni Lucky South, iisa lang eh. They're one and the same companies because they have one and the same incorporators. So, ibig sabihin, baka nga ang subsidiary pa dito si Whirlwind. Baka siya pa yung subsidiary. So, hindi rin merger eh. Hindi eh. Wala siyang, they're two separate businesses eh. They're two separate businesses, but essentially, isa lang sila. Magkaiba lang sila ng purpose. Ang purpose ni Whirlwind ay magpa-open ng mga building. Ang purpose naman ni Lucky South, siya yung magpapasok ng pogo. Ngayon, kumikita si Whirlwind sa pamamagitan ng upa na nakukuha ni Lucky South. Magbabayad siya kay Whirlwind. Si Lucky South naman, siya yung magla-license para dun sa mga maraming pogo. Yun yung sinabi niya eh. Si Lucky South 99, parang subcon. Parang ganun siya. Pero yung ang pinapaupa niya is yung lisensya niya. Yung pangalan niya ang pinapaupa niya. Yun. Ganun siya. It's actually smart. Alam niyo kung bakit? Si Lucky South 99, hindi niya kailangan mag-invest. Ang investment lang niya, yung lisensya niya. That's it. Ang investment lang niya sa negosyo niya, yung lisensya. Tapos, siya yung magpapasok ng mga pogo. O, dito kayo sa akin. Gagamitin niyo yung pangalan ko, yung ipapakita niyo kay Pagco. So, ganun siya. And then, si Lucky South, bumuo ng real estate company, magpapaupa naman siya ng mga building. Ganun. Ang galing. Ang galing ng layer actually. Kung legal lang to, maganda yung business yung kanyang yung framework, business model. Maganda yung business model eh. Kung legal, kaso hindi illegal eh. May human trafficking, may mga pinapatay, etc. Tuloy natin tong video. Rental ng Whirlwind, yung property ng Whirlwind, nakasama ka na incorporator sa Lucky South Opo, 99. pero wala correct? po akong any relationship with the Pogo. Oh, Okay. malayo siya. Wala siyang relationship sa Pogo. Kilala mo si Mr. Wu. Ninong ko po siya. Siyang ninong mo. Opo. Hindi siya Pilipino, no? Opo. Okay. Palagay ko, inimbitahan natin siya rito para makaharap din natin siya. Di ba? But anyway, Ms. good Ong, when you were asked by Congressman Abante, you denied to answer dun po sa first na place o country from the Philippines. Buti, sinundan ni Kong Ako. From the Philippines ba, saan yung entry? Ay, hindi, si Paduano pala to. Hindi pala si Ako. From the Philippines po. Yeah, no, Going to Singapore. going to Singapore. Yes po. Then, after Singapore, Pwedeng hindi ko po siya i-disclose for my... Yan na. bakit? But, Ano bakit hindi kinakatakot mo ko, te? disclose? Hindi, Personal. bakit hindi? Tinatanong kita, bakit mo hindi disclose? Personal. Ha? Personal. Yes po. Oh, BID, nandito ba ang BID? BID at saka DFA. So you're not using other passports? Wala po akong wala akong other passport Feeling ko maliban Davao sa to eh. Philippine passport po. Feeling You ko can check Davao it po. to. Kaya ayaw sabihin. BID. Totoo ba na yung from the Philippines, ang entry is Singapore? Have you checked that? BID? Yes, Mr. Chair. Based on our records,
From the Philippines, sumakay siya papuntang Singapore. Saan siya airport? Then, after Singapore, After that po, wala na kaming record kasi ang sunod na record na namin is from Indonesia. She returned here from Indonesia on... he was on- deported. She was deported from Indonesia to the Philippines. Yes po, the Indonesian government deported her. Okay. Mukhang nagkakabistuhan na tayo dito sa kay Alice Go lumilinaw na yung kwento eh. And mga kotsero, it's really interesting sa akin, at least for me. It's really very interesting na ayaw niyang sabihin yung next stop niya. So from Singapore, umalis siya papuntang Singapore, from Manila, pumunta muna siya to an undisclosed location and then pumunta siya ng Singapore. Saan kayang airport yun? May direct flight ba from Davao to Singapore? meron kayang ganun? Malay natin meron, di ba? Diba? Hindi ako makapag-type eh. Masyadong maliit yung space ko. Pero, di ba, parang, it's really weird. Alam niyo, seriously, it's really weird for me. Na ayaw niyang sabihin. It's only an airport, di ba? Kung sakali. Airport lang yan, di niya kamamatayan. Pero, bakit ayaw niyang sabihin? Yun ngayon ang tanong dyan. Bakit ayaw niyang sabihin? Anong meron? Ba't kaya? Parang, I don't understand kung bakit kailangan niya itago yung fact na yun. But, again, ang basis lang natin dyan is, baka ayaw talaga niyang madamay dun sa dalawang nag-uumpugang bato. Bato! Bato! Grabe, no? Cassandra Ong talaga. Labo mo, men. Labo mo, men. Oo, amin na lang kasi. Wala namang problema doon. Amin na lang. Di ba? Parang, kung involved ka sa Pogo, may abogado ka naman. Obviously, may pambayad ka ng abogado. Yung isang nga kahapon ano pangalan niya? Paterna ba yun? Baterna? Baterna ba yun? O Paterna? Grabe, no? Dinipositohan lang siya ng 6 million. Oo. Tapos, kinumisyonan siya ng 1 point something, 1.4. My God. Grabe itong mga Pogo, no? Lakas. Empleyado daw siya ng Whirlwind eh. Baterna. Oo, si Baterna. Mascarenas. O basta yung isa pang Chinese. Mukhang Chinese pala. Ang hilig nila sa mukhang Chinese. Mga Filipina na mukhang Chinese. Ang hilig nila doon. But anyway, baka nga kasi... Anyway. Umamin siya eh. Dami niyang sinabi eh. Dami niyang sinabi, guys. So, actually, nung in-interview nga yung Mascarenas na yan, doon nag-comment si Kong Paduano. Kong Paduano nga, na si Whirlwind at si Lucky South 99 are one and the same. Doon nabanggit yun eh. Oo, doon nabanggit yun. So, sinabi pa nga hindi ko nga alam ba't hanggang ngayon hindi pa rin nababalita yung sinabi ni Kong Paduano na yun. Na nagsisinungaling daw si Harry Roque. Yun. So, I hope, ano ba ngayon? Thursday, meron pa yan last tomorrow. Meron pa pala yan tomorrow. Meron pa yan tomorrow. So, maghihiring pa yan for sure. Let's see kung may mga updates. So, yun. Actually, inaabangan ko nga yung balita na yun eh. Na yung sinabi nga ni Paduano na si Harry Roque ay sinungaling. Sinungaling daw sa kanilang ano. Dahil nga si Lucky South at si Whirlwind ay they're one and the same companies. Kaso wala pa yung balita hanggang ngayon. But anyway, abangan natin baka bukas. So mga kotsero, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jan YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Facebook? Para lagi po kayo updated sa mga ganap sa aking page.
And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?